tukso ng mga nawawalang sabungero. Sa mga nangyari si Gretchen, although magkasama sila, siyempre pag may nasabi man si Ato, hindi niya sasabihin kay Gretchen. Kaya kami nandito, kami ay nag-file ng formal against General Macapas sa ginawa niya sa mga kapatid ko. Malaki ang ano niya sa pagkahuli namin, pagkuha niya sa amin. Una, hindi na kami kinausap at saka kinuha niya yung cellphone namin. May isang pamilya na nagsabi na katulad ng nakaraan na tinuturuan na nabalik rin lahat ng sinasabi ko. Naggagawin niya ako ang nag-termine at labas na doon ko sinisira ko ang. Ngayon nangyari yung time na yun, nakausap ko yung isang video na sinabi sa akin, sir, hindi ko gagawin yan kung walang naguto sa akin. Sa madaling salita, sinabi ng isang major, inutusan siya ni General Macapas. Kahit kailan ma'am, hindi nila ako mabayaran kahit i-post na ko yung kaluluwa sa kanila. Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong, muling magkasama ninyo sa pagkakataong ito at tatalakayin natin ito ang pagsampa ng kaso at may affidavit na ang magkapatid na patidungan. Ito si Eliakim na naunang sinabi ng PNP na may warrant of arrest sa kasong kriminal. Ang reklamo niya, kinuha yung cellphone nang sinundo sila ni General Romeo Macapas. Totoo ang sinabi sa interview ni General Macapas na hindi niya kinausap dahil pinahintulutan niya na ang mga investigador ang mag-imbestiga para sa kapatid ni Dundon Patidungan. Pero di natanong sa media at di din na paliwanag ni General Romeo Macapas itong bago lang sinabi ni Eliakim Patidungan, kapatid ni Dundon Patidungan, na maliban na di sila kinuusap, kinuha yung cellphone nila at yung SIM card at yung memory card na may laman o manong mga ebidensya na nagdidiin sa utak sa heinous crime na ito ay kinuha ng mga pulis. So, ba't kinuha nila ang SIM card? May balik kaya yon? Di kaya mabura ang mga ebidensya? Tatalakayin natin ito mga kapatid at sa mga suking taga-subaybay sa ating live streaming, huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat ng mga suking taga-subaybay? Welcome sa atin dito at happy fiesta, no? Pinagdiwang natin ang assumption. Mamaya tatalakayin natin ang assumption of the Blessed Virgin Mary. So, sa lahat natin mga suking taga-subaybay,
si kapatid na Berna Ibersabal. Magandang hapon, kapatid. No? Ilagay niyo ang address kung saan kayo ngayon nagsubaybay para ating i-shout out din. No? Welcome sa lahat nating mga suking taga-subaybay sa Las Piñas. Las Piñas City. Si kapatid na Berna Ibersabal. Kumusta kayo dyan? Dito, maulan dito. No? Kanina, umuuwan. So, bukas din pala, buksan na ang isinuradong katedral, isinuradong simbahan sa Jimenez. No? So, baybayan din natin. Si Eusebia Pang, happy feast day to all watching from Hong Kong. Kapistahan ngayon ni. So, pakita muna natin ang mga pumasok ngayon. Bago natin tatalakayin ito mga kapatid, no? Si Eusebia Pang sa Hong Kong, si Anita Gulis, maraming mga nagsubaybay natin dyan sa Hong Kong. Maayong hapon bro Windil, watching from North Cotabato. North Cotabato. May schedule kami dyan sa parokya ni Father sa September, Father Ray Balungkit. Belated happy birthday, Father Ray Balungkit. Si kapatid na maulan hapon sa Las Piñas pala. Si Juban Cadiz sa Negros Oriental. Si Ayan Alcala. Si Evangeline Eva, no, sa Jinsan. Happy Fiesta kay Berna Ibersabal. Si Boholano Australian Vlog, watching from Australia. Si Laurel Anghay, dyan sa Tangub. Rosalyn Antipulo sa Novaliches. Si Bibs Fink. Si Marie Perez, dyan sa Hong Kong. Sa Bibs Fink, dyan sa Germany. Delphine Rabago, at sa lahat ng mga sumasabay sa ating live streaming. So ito ang ating tatalakayin ngayon, no? Siguro nasundan ninyo ang balita kaugnay sa bigay ng affidavit nitong magkapatid na patidungan ang naging saksi ngayon sa nawawalang mga sabongero. Ito'y tatalakayin natin. May panibagong reklamo ang Patidongan Brothers laban sa mga pulis na dawit sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Sa mga nangyari si Gretchen, although magkasama sila, siyempre pag may nasabi man si Ato, hindi niya sasabihin kay Gretchen. Kaya kami nandito, kami ay nag-file ng formal against General Macapas sa ginawa niya sa mga kapatid ko. Malaki ang niya sa pagkahuli namin, pagkuha niya sa amin. Una, hindi na kami kinausap at saka kinuha niya yung cellphone namin. May isang pamilya na nagsabi na katulad ng nakaraan na tinuturuan na nabalik rin lahat ng sinasabi ko. Naggagawin niya ako ang nag-termine at labas na daw din ko si Mr. Atuan. Ngayon, nangyari yung time na yun, nakausap ko yung isang video na sinabi sa akin, sir, hindi ko gagawin yan kung walang naguto sa akin. Sa madaling salita, sinabi ng isang major, inutusan siya ni General Macapas. Kahit kailan ma'am, hindi nila ako mabayaran kahit iposta ko yung kaluluwa sa kanila. Yan, at nagsagawa sila ng press conference. Bago diyan, si kapatid na Darius Augusto, Delphine Rabago, Maria Afires, si Feliciana Ituya, at diyan sa Facebook natin si kapatid na Marilyn from Hong Kong, si Nanding Ramos Villafuerte diyan sa Quezon City. Okay. So may sagot si nauna nang na-interview
si General Romeo Macapas kaugnay sa pahayag ni Dondon Patidungan. Kahit kailan ma'am, hindi nila ako mabayaran kahit iposta ko yung kaluluwa sa kanila. Nung una, nung pinangako ko sa kanila na yung missing na 2 tao na nakikita sa CCTV ay kukunin ko from the outside country. Pangalawa, tinawag ko sila last Sunday lang just to clarify matters dahil ang sinabi sa akin ng mga investigador ay hindi isasama sa kaso yung Patidungan Brothers, which we believe na part ng process yun na dapat isama sila bago sila magiging state witness. So, wala akong kinausap na pamilya or sino man napapirmahin sila ng affidavit kung ano-ano man. Siguro mayroong hindi lang na ipaliwanag sa kanila ng husto na prosecution yung mag-ask sa court na i-discharge ito as suspects and gagawin silang state witness. Ganun ang proseso ng batas natin po. Itong kaso na to ay inimbestigahan na before ng group of CIDG personnel. So when I assumed as the director, pinareview ko po yun. And isa doon sa interview ni Colonel Silvio na nakikita namin, sinasabi niya na kung makuha lang niya itong 2 na nakita natin sa CCTV, kung saan yung isa ay nagwi-withdraw sa pera ng ATM ng isa sa mga missing na sabongero at yung isa ay nakahankap, masosolve na niya ang kaso. So from that information, we followed it up hanggang na-interview sa interview ni Dondon na mga tauhan niya yun at walang kinalaman. So pinurso namin yung investigation, ma'am. We found out na itong 2 ito ay wala sa Pilipinas. We were able to get their identities. Yung isa ay si Jose Patidungan, na kapatid niya, at yung isang Ilakim Patidungan, na kung saan nung nakuha namin siya, ang hawak niyang passport ay Robert Bailon. So nung dinala namin sila sa Pilipinas, itong si Jose Patidungan, meron na po siyang warrant. Unfortunately, or fortunately enough, na yun palang warrant na yun ay may conviction na. So, wala kaming magawa, kundi sundin yung order ng court. Hindi ko maintindihan yung sinasabi niya, ma'am. Hindi ko maintindihan kung saan siya galing ng informasyon na yan. In fact, yung mga kapatid niya, kinuha ko sa Cambodia. I'm sorry, hindi makalabas siya, ma'am, kung hindi namin rescue. Tapos ganun ang gagawin niya sa amin. Na sumama ang loob niya kasi ayaw niyang ma-filean yung kaso. Hindi kasi niya sinasabi na yung mga kapatid niya ay may warrant, yung una-una. At yung pangalawa, hindi pangalan niya, yung passport niya, hindi pangalan niya. Anong gagawin namin? Isaksyon ni Chief Ispailan ng kaso. Simula pa naman sa mga deklarasyon ni Dondon, it is atong. Iyon ang interview noon nang nagbigay ng pahayag si General Romeo Macapas kaugnay sa bilang reaksyon sa naunang pahayag din ni Dondon Patidungan. Pero di kasi sinabi na yung memory card, yung SIM ng cellphone kinuha at may mga nawala daw napaka-importanting mga ebidensya doon. So, antabayanan natin kung ano ang paliwanag kaugnay diyan. Ito ang press conference sa Napolcom. Sila si Eliakim. Yung isa, Jose Patidungan, may conviction na pala yun. May warrant of arrest at conviction sa kasong kriminal. Okay. Ito ang naganap na hearing. Naganap na press conference. We hear from our Vice Chairperson and Executive Officer of the National Police Commission, Commissioner Rafael Vicente R. Calinisan, for his statement. Magandang hapon po. We are here today because the 2 Patidongan brothers have filed a complaint affidavit. This is it. So they just filed it a while ago. Maybe it's better if I turn over the mic to the Patidongan brothers. Magandang hapon sa lahat. Kaya kami nandito, kami ay nag-file ng formal against General Macapas sa ginawa niya sa mga kapatid ko. Yun lang po at magandang hapon sa lahat. General Cruz.
Magandang hapon po sa ating lahat. Narito po tayo ngayon upang samahan ang Patidongan Brothers para sa filing of administrative case laban po kay dating CIDG Director Macapas. Kung may katanungan ho siguro, Thank you, sir. We will now open the floor for question. Let's begin with Mr. Josh Malimban from Billionario. Sir, kindly approach the mic. Good afternoon po. Sir, Joash po from BNC. Sir, first, ano po yung nature ng complaint na ito? Ito ba yung tungkol pa dun sa dati na pinapapirma umano ng affidavits? Kay Sir, ano po, Don. Tungkol naman ito doon sa pagpasundo ko sa mga kapatid ko para additional na witness, which is na iba yung sinasabi niya sa interview sa inyo. Sir, sorry, follow up lang po doon. Pwede niyo po bang ikwento po sa amin, siguro yung details nung sa pagsundo po na yun? Ano po yung involvement ni Macapas po doon? So hanggang doon na lang siguro gawa ng naipile na namin. Sorry, last na po. Kay ASEC Ellie na lang po. Sir, what is the position of DOJ po dito po since nauna nang nagsabi ang PNP before na parang pinabulaanan nila yung ilang accusations na against General Macapas po? Ang DOJ naman ay very supportive dun sa ating mga witnesses kasi kailangan natin sila para mag-prosper yung kaso sa hukuman. And kung meron mang mga deviation dun sa direction ng investigation, dun kami nakikialam. Dahil we all expect that all those involved in the investigation of this case will, their actions will be aligned with the DOJ direction. So yun ang nakikita namin na dapat lahat ng direksyon namin ay patungo sa conviction. Kung meron tayong mga witnesses na lumulutang, na pinaghirapan din naman ang ating mga investigators, dapat ang treatment sa kanila ay ayon sa inaasahan nating aksyon ng investigation agency. So, kaya nandito kami upang samahan, asistehan ang reklamo ng ating mga witnesses laban doon sa mga opisyales na inaakala natin na maaaring nagkamali sa kanilang aksyon bilang parte ng investigasyon. Thank you. Next, may we call on Mr. Gary De Leon from TV5. Kindly approach the mic area. Thank you. Kay Mr. Elakim, Sir, nag-file kayo kay General Romeo, pangalan nito, Macapas. Ano ba yung naging reason bakit kailangan mag-file ng affidavit labang kay General Macapas? Nahirapan ka ba? Pinahirapan ka? Pinahersa ka? Bilis na kinuha sa Cambodia? Ano ba nangyari sa'yo? Gusto lang po namin lumabas yung katotohanan. Yun lang po. Basically kasi, narinig ko yung interview ni General Macapas. Parang sinasabi niya, inutusan lang siya at galing din naman sa DOJ. Meron din yatang basbas ng DOJ yung paglakad nila papuntang Cambodia. Bakit si General Macapas lang hindi yung buong team na humuli sa iyo? No comment po ako dyan. Okay, thank you. Thank you. May we now call on Mr. Mario Batigas from Latigo News TV and Latigo Newspaper. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kay Chairman, Vice Chairman Kalinisan. Sir Totoy, magandang hapon po. Ang katanungan ko po ay nabanggit nyo na pinanghihimasukan o pinakikialaman ni General Macapas yung mga witness nyo dito sa 34 missing Sabongeros. Sa tingin nyo ba, malaki bang magiging influensya ni General Macapas para mapahina ang kaso laban sa mga mastermind at iba pang mga kasabwat ng pagkawala ng 34 missing Sabongeros?
Sa akin ba nakadirect yung question na yan? Direct question po, Vice Chairman, kay Alias Totoy. Ulit po. Ulit ng tanong nyo, gawa ang mali yung... Sir Totoy, nabanggit nyo sa mga interview at interview ko rin sa'yo, ay sinasabi mo na talagang pinakialaman, pinahimasukan ni General Macapas yung mga witness. Ipinatawag niya para i-divert yung kaso at maaring baliktarin laban sa iyo at ikaw ang gustong gawing mastermind dito sa 34 missing sa Bungeros. Yes, katulad ng sinabi ko noong nakaraan, ang hirap yung tuta na susunod doon sa bulldog ba. No? Ang gusto ko lang talaga, wala akong ibang intensyon dito, ang gusto ko lang matanggal si General Macapas at ma-dismiss sa serbisyo niya. So ang request mo, gusto mo talaga matanggal si General Macapas? Yes, opo. Bakit naman kaya gusto mo siyang matanggal? Dahil gaano ba kalaking kasalanan niya? Ginamit pati ng abogado ni Mr. Atong Ang na si Atty. Villarreal yung mga sinasabi ni Macapas doon sa interview na sinabi niya, itong pagsundo niya sa mga kapatid ko ay covert daw, sarili niyang kalaman. Thank you. Thank you. May we ask our media partners, are there any more questions? Yes, sir. Please state your name and affiliation. Thank you. Hi po, good afternoon po. Bea po from Bomba Radio Philippines. Sir, direct question na po kay Elaki. Sir, nung nahuli po kayo sa Cambodia, did somehow po, no, if it's a yes or no question lang naman, sir, may nalabag po ba si General Macapas doon po sa kung paano ka po niya hinuli or kinuha sa Cambodia? Ano pong, yes or no question lang, sir, ano po bang nagawa niya? Meron po ba siyang nalabag doon sa inyong karapatang pantao, if ever, sir? Meron po. Malaki ang ano niya sa pagkahuli namin. Pagkuha niya sa amin. Una, hindi niya kami kinausap at saka kinuha niya yung cellphone namin. Yun lang. So, dahil dun, sir, kaya kayo naghain ng complaint. And, Yes. sir, kay Julie Patidongan. Sir, ngayon pong nahain niyo na po yung complaint laban kay General Romeo Macapas and ina-expect niyo po na maaalis po siya sa serbisyo. Ano po kayang next step po dito? If ever po ba na naalis na po siya sa pwesto, masasatisfy po ba ang inyong inyo pong pakiramdam dahil po naalis po siya sa pwesto if ever, sir? Yes, gawa ng siya mismo. May isang pamilya na nagsabi katulad nung nakaraan na tinuturuan na baliktarin lahat ng sinasabi ko. Naggagawin niya ako ang mastermind at labas na daw dito si Mr. Atong Ang. Ngayon, nangyari yung time na yon, nakausap ko yung isang major na sinabi sa akin, Sir, hindi ko gagawin yan kung walang nagutos sa akin. Sa madaling salita, sinabi ng isang major, inutusan siya ni General Macapas. Sir, thank you po. Sir, last question na po for Atty. Kalinisan. Attorney, since nabigay na po yung complaint sa inyo, ano na po yung balak natin gawin dito sa mga complaints na ito? Do we start na po motu proprio investigation po sa case po ni General Macapas, sir? There's no need for a motu proprio kasi may complainant. So there's a live complaint filed by 2 complainants. So under the process, i-evaluate to ng ating Inspection, Monitoring, and Investigation Service o ating police. Kung feeling nila dapat magtuloy ito, papasagutin muna si General Macapas. After which, silipin pa nila kung dapat pang magpatuloy ito, ipapasa nila to sa ating legal service at ipo-formal charge nila ang mga kinaukulan, yung mga nababanggit na mga pangalan dun sa complaint affidavits nila. Candidly, I have yet to read the complaint. Sinusubukan ko basahin kanina, hindi ko natapos. Nasa page 1 pa lang ako. Hindi ko pa alam kung sino ang mga hinahablan nila at kung anong mga kadahilanan. So let us see. Atin naman, ang pangako natin sa taong bayan, due process. We will give due process sa lahat. Kay General Macapas at kung sino pang mga nandun sa complaint affidavit ni
ng mga patidongan, hindi natin kinokondem sila kaagad, pakikinggan natin sila. Pero kung sa investigasyon at sa hearing at sa aming deliberasyon, meron sila pananagutan, hindi kami matatakot na patawan sila ng nararapat na parusa. Thank you, sir. Thank you. Next, we have question from Ms. Marlene Padiernos from DZMM. Hi, sir. Hi, sir. Good afternoon. Kay Mr. Julie Patidongan po. Sir, I understand nagsampa na kayo ng kaso, ng complaint affidavit dito kay General Macapas. Madadagdagan po pa yung high-ranking officials po na sasampahan po ninyo ng complaint dahil po doon sa sinasabi ninyo kanina na parang hindi kaisa sa pag-aresto sa kapatid po ninyo. Hanggang doon lang. Kay General Macapas at saka sa kasama niya pati yung abogado na nagturo ng mali doon sa isang investigador. Yung kasama po na tsaka abogado na binabanggit ninyo, kasama po ba ito sa complaint affidavit na final ninyo ngayon? Yes, kasama si Attorney Consina. Sorry, sir? Attorney Consina. First name po, sir. Hindi ko lang ma-recall ang first name niya. Tapos yung isa ko po kasama po, sir. Mabibigyan niyo po ba yung name? Si Attorney Encarnacion, pero nandun na sa file namin. Alright, sir. Thank you po. Thank you. Next, may we call on Mr. Michael Goyagoy from DZXL. Kay Sir Julie Patidongan. Sir, may mga observation po na parang lahat na lamang po ng mga inyong pong mga dinagugustuhan, ng mga sinasabi sa inyo, mga nakakabangga ninyo, ay parang lagi niyo pong kinakasuhan. Hindi po ang Hindi totoo yan. Ang sa akin dito, na alam ng taong bayan na mayroong mga tao na gusto sirain ang aking pagkatao. Kaya naman ako nagagalit, katulad, hindi galit. Gusto ko lang ipaglaban yung aking karapatan. Thank you po. Are there any more questions from our media partners? Yes, sir. Gandang hapon po. Gandang hapon po. Emil Sumangin ho, sa GMA. Bisayo sir, kanina ho, nagharap ang pamilya ng mga nawawalan sa bumero. Pati ho yung mga akusado. Kwentuhan nyo lang kami, sir. Dumating din ho ba yung mga pulis na inaakusahan dito sa kaso? Yung totoo, sadyang wala ako sa kwartong yon kasi hindi pa panahon para makita ko kung anong nangyayari sa investigasyon. Nagkaroon kanina ng isang hearing kung saan pinatawag ang mga nagko-complain. Andun ka ba kanina? O, nandun si alias Totoy, nandun din yung mga pamilya ng ibang biktima, nandun yata yung mga abogado ng mga pulis. Di ako sure, nandun ba yung mga pulis? Nandun yung mga pulis? Nandun? So, nandun din yung mga pulis. So, nagkaroon ng hearing kanina, at nagharap ang dalawang partido. From there, may mga inutos, nagmarka ng mga ebidensya, sinilip yung mga affidavit, yung mga issues na kailangan na pwede nang aminin, inamin na. Kumbaga, pinapaikli yung maaaring maging proseso. Doon yun ang nangyari kanina. At di ko pa alam kung yung iba pang detalye, kasi humaba yung hearing kanina at hindi naman ako kasali doon. Yung report nung pangyayari kanina, aabot sa Commission and Bank sa iba pang araw. So patuloy pa rin yung hearing ng mga summary hearing officers ng National Police Commission. So kapag meron na tayong matibay-tibay na submission ng summary hearing officers, sana siguro tayo makapagsalita. At siguro hayaan nyo muna rin kaming makapag-deliberate, hayaan nyo kaming mapag-isipan yung mga ebidensya bago kami makapagsabi ng aming mga opinion. O di kaya yung mismong desisyon na namin ang aming ilalahad. Pero we are confirming that hearing was done a while ago. And that hearing was in the morning. I think you were here earlier at the building has intense security measures. We apologize for that. Pero siguro maintindihan nyo naman sa dami ng high-profile na tao na nandito kanina sa building na ito, humingi ako ng tawad sa inyo kung medyo limited ang galawan natin. Kay Elakim, thank you, Bisaya sir. Kay Elakim, sabi ni kuya mo kanina, merong mga ginawa si General Macapas sa iyo na hindi niya nagustuhan. Kaya gusto niyang bigyan hustisya ito. Ano yun, Elakim, mula sa bibig mo? Ano yung ginawa ni General Macapas? Kinuha nila yung cellphone namin
ni Jose, at saka nung binalik na nila, wala ng SIM card, wala ng memory card. So para sa iyo, ano yun? Ano nangyayari? May Sa amin mga ang mahalagang ebidensya doon na makukuha. Ngayon, kailangan mapaliwanag yan, no? Kung bakit kinuha ang SIM card, ang memory card, asa na kaya yon? Kung kailangan yon na ebidensya. Sir, malaki ang tiwala namin sa kanya nung sinundo niya kami kasi kausap nila ay yung kapatid namin. Pero nung dumating na kami, nag-iba na yung takbo ng ano niya. Yun na po. Thank you, sir. Thank you. Ituloy mo na. Nag-iba yung takbo ng Mr. Elakib. Nag-iba yung takbo ng ano niya sa amin. At saka pinaresto na nila kami sa NAIA. Ano daw yung nagbatakbo? Pwede mo ba yung paliwanag? Ang mas, ano pa? Oo. Nasa salaysay ko na po yun. Ando na po lahat. Pwede mo bang banggitin kahit konti lamang? Wala na po. Last na lang kay Don. Mr. Patidongan, Don, sir. Ano ginagawa ni General Macapa sa kaso? Nabanggit ko na yung kanina, sir. Ano pa ba yun? Pwede mo bang dagdagan? Hanggang doon na lang siguro. Thank you. Angie de la Cruz po, Filipino Star ngayon. Ano po ba yung particular na kaso na naisampa niyo po ngayong pong hapon? At paki-mention po kung sino po yung tatlong kinasuhan niyo doon sa complaint affidavit na sinabit niyo ngayong hapon. Yung mga kinasuhan dito ay si General Romeo Macapas at saka si Deros Vincent Cutsina at saka si Police Lieutenant Colonel Rosel D. Encarnacion. Ang kaso po nila ay misconduct, dishonesty, conduct unbecoming of a police officer, and oppression. Misconduct, honesty. Okay. Ano po yung mga nakasalaysay po dyan para po kasuhan sila nito? Bahala na ang ano. At may kopya naman na dito na aming ginawa. May sir kanilinisan, sir. As a lawyer po, kasi hindi nyo pa nakikita yung mga dokumento. As a lawyer, so sinasabi po ni sir kanina na parang nagkaroon po ng human rights violation nung kinuha po yung mga gamit nila ni Major. Is there any violation na human rights? I cannot comment on the merits, ma'am. Pasensya na. Kasi ako mismo yung magdidesisyon. So, pag nagsabi ako ng sagot ko dyan sa tanong na yan, lalabas na yung decision ko. So, humingi po ako ng tawad sa inyo. Napakahirap po nung balansehin yung the right of people to know, the right of the media to ask questions, and the right of privacy of individuals. Napakahirap po talaga. Ito po pag-exercise po ng inyong karapatan. Kaya po nandito kami sa inyong harap. Hindi ho namin tinatago itong kaganapan na ito. Sinasabi ho namin. Pero may mga bagay lang po talaga na hindi lang namin malahad. Kaya doon po humingi kami ng tawad. Pero ito po mismo, yung pagpapakita ho namin dito ng ganitong pangyayari, ito po ay pagiging transparent po ng inyong National Police Commission. If I may, napakaganda rin po ang pagkakataon nito na ipakita na lahat ng ahensya ng gobyerno ay nagtutulungan. Ang nasa kaliwa ko natin si Yusek Cruz, Yusek Eli Cruz, sa dati rin police. Tayo po ay nasa National Police Commission. Sila po ang gumagawa ng criminal aspect of the case. Tayo po ang sumisilip ng administrative aspect of the case. So kung susuriin nyo ho, yung pong buong gobyerno ay isa lang po ang papupuntahan yung katotohanan. So anything that is not with the truth ay sobrang kabalintunaan. Hindi ho dapat natin tatanggapin po ang labas sa katotohanan. So dito po, pinapakita po na the government is serious
to look into this case, to finally give justice to the families of the victims, kung sino man yon, at we will find answers. We will give you answers very, very, very soon. Alias Totoy. Yan ang bahagi sa Senate, sa press conference kahapon. Sisilipin muna natin yung Senate investigation ni Senador Bato kaugnay dito. Wife of Michael Bautista, please. Magandang hapon po. Ako po si Lani Bautista, asawa po ni Michael Bautista. Niya po nung April 26 po, 2021, nagpaalam po siya na aalis dahil magsasabong po sila. Bali driver lang po siya nung van na service nila papunta pong Santa Cruz, Laguna. Tapos 8 cock derby daw po yung lalabanan nila. Bali 2 days po yun. Tapos dapat po April 28 ng gabi nakauwi na po sila. Pero hindi po sila nakauwi hanggang ngayon po. Tapos nung April 28 ng gabi, bali tumawag yung asawa nung amo nila na si Brindon sa bayaw ko, na ang sabi niya, na-hold ika yung grupo nila, hindi pa sila makakauwi kung sa ngayon. Pero konting tanungan lang naman daw po yun, tapos makakauwi din. Di nagtanong yung bayaw ko, bakit po na-hold, ano pong dahilan? Sabi po, parang hindi klaro kung ano yung dahilan nila. Basta parang nagkaroon daw po ng konting problema. Kaya na-hold, di sabi po, ganun. Pero wag daw kami mag-alala kasi konting ano lang naman daw po, mapag-uusapan na. Tapos sabi, papunta na din daw po ng Laguna yung asawa niya, yung amo po lang. Hindi niya tinanong kung sino nag-hold. Hindi po, wala po silang sinabi po. Basta na-hold. Opo, yun lang po yung sinabi na na-hold. Kaya nagtataka po kami, ang tanong namin, bakit po na-hold? Ano po yung naging problema? Kaya ang sabi po nila, may konting tanungan lang daw po doon tungkol sa laban, pero hindi naman po nila kinlaro kung ano po yun. So meaning, ang nag-hold mga taga Sabungan. Sabungan po yun po. Tapos, ilang minuto lang naman po nakausap ng bayo ko yung asawa ng amo nila. Na ano na po, na kinabukasan po maaga-maaga, tinawagan ako ni Brindon na sabi niya, pumunta na daw kami doon sa Sabungan habang maaga pa, habang may oras pa na, para kausapin daw po namin yung Dick Olanyo po, doon daw po sa office sa loob ng Sabungan. Ano pala? Dick Olanyo po. Kasama ba ito sa sinapilan nyo? Apo, sir, apo. Pero nyo, madala nyo yan dito ni Siri. Itahan natin. Yes, sir. At tapos po, sabi ko po, bakit po kami yung kailangan pumunta na Sabungan? Kala ko po ba, sabi nung asawa nyo, nandyan na kayo, pumunta kayo kagabi. Sabi niya, para daw, kausapin din namin yung taga-management para daw po makalabas na yung mga asawa namin. Sabi ko, bakit po ako yung makikipag-usap? Ikaw po yung amo. Ano po yung kailangan na kausap sa akin? Ba't ako yung kakausap? Ano pong alam ko dyan? Wala po akong alam tungkol sa sabong. Yan sabi niya, basta po pumunta kayo ng Sabungan, hahanapin nyo lang itong Dick Olanyo, sabihin nyo lang sa guard para papasukin kayo. Tapos pumunta po kami agad-agad, April 29 po. Nakarating po kami doon mga 7 to 8 a.m. po. Pinapasok naman po kami sa loob ng Sabungan dahil doon sinabi po namin yung taong hinahanap. Totoong tao yung sinabi niyan, Dick Olanyo, kasi nung sinabi namin, pinapasok po kami. Tapos nung may nagtatanong na kami na asan po yung office, asan po yung mga ganito, doon na po sila nagsimulang hindi na sila sumasagot. Wala nang umaano sa amin. Tapos nagsunod-sunod na lang yung mga tingin nila, mga naka-black po na polo shirt. Tapos na may nakatatak sa likod ng security. Ulitin mo nga, ano? Ano yung sinabi mo, naka-black? Naka-black po ng polo shirt. Parang uniform nila ng security. Sinong nagsabi niyan? Hindi, yun po yung nasa loob po ng Sabungan. Loob ng Sabungan? Opo. Naka-black? Opo. May tatak na security sa likod? Opo. Sige. Tapos po yun, nagtitingin-tingin na kami. Sabi po, kausapin namin yung OIC doon sa kahit sino po yung lapitan namin, wala na pong
Wala po nagsasalita, parang tikom sila, sabi nila, wala po nangyaring ganyan, hindi po namin alam yan. Tapos nung tinatanong namin yung tao na di ko alam nyo kung nasan, wala daw po doon, nasa Cavite daw po. Hindi daw po nila, wala na daw po doon sa loob ng sabungan. Tapos kausap ko pa po yung amo nila na si Brindon. Sabi ko, sir, wala po dito yung sinasabi yung tao. Paano po ba to? Nasaan po ba kayo? Kasi sabi niya, susunod daw po siya doon para tumulong siya na kausapin namin yung sa management ng sabungan para po makalabas ng mga tao. Eh hanggang na ano po, puro lang siya chat, hanggang sabi niya nasa Batangas siya, tapos nasa Calamba siya, hanggang sa umabot yung maghapon namin sa Laguna, hindi po siya sumipot. Kaya po napapaisip kami na baka may alam siya talaga kung bakit nawala yung mga tao niyang pinapunta ng sabungan. Yan ang bahagi sa Senate hearing noon, kaugnay sa mga nawawala. At may mga dawit na pulis na sampahan na ng kaso. Ating tutukan ito kung itong kasong ito ay may ngipin ba talaga na ang nasa likod ng pagkawala ng mga sabungeros ay mananagot. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay hanggang sa muli. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio and Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pag-sulutin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matuto. Rodillo et Iglesia.